What is up sa inyo mga bossing, this is Street Zen. Kung makikita nyo sa unang clip natin is yung rear shock natin ay sobrang talbog na talaga. Halos hindi na gumagana yung shock absorber niya, kaya ang nangyayari is para siyang bangka. Ramdam na ramdam ko yung pagkatalbog niya mga bossing, lalo na kapag may angkas ako. Lalo na sa part na alon-alon yung kalsada, talagang napakatalbog nito. At the same time is napakadelikado na talaga ng ganitong shock gamitin. At sa ngayon mga bossing is wala pa tayong budget, kaya dito muna tayo sa pansamantala natin. Second hand ko nga lang pala ito nabili, kaya wala siyang box na kasama. I-unbox na natin yan mga bossing. At straight out from the plastic, eto nga pala yung laman niya. Bali, eto nga muna mga bossing yung magiging pansamantalang shock natin sa likod. Eto nga pala yung RCB A3 series. Kung makikita nyo, halos parang brand new pa to, hindi talaga nalaspag. At ang size nga pala nito is 305mm. So mas mataas siya sa stock natin ng onte. Mamaya ipapakita ko na lang sa inyo yung difference nila. Medyo may presyo kasi mga bossing yung gusto nating na rear shock talaga. Pero sa ngayon, eto munang RCB A3 series. Balita ko, goods din naman daw ang performance nito. So pwede na to sa ngayon kaysa sa matalbog na shock, 'di ba? Kaya mga bossing, eto ikabit na natin. Let's go! Pagkatanggal ko nga dito mga bossing ng kahais, pinunasan ko muna yung pinaka-chassis niya kasi ngayon lang to nabuksan ulit at napaka-alikabok niyan. Bali, ang susunod natin gagawin dito mga bossing is tatanggalin ko lang tong tangke para ma-access ko yung suspension nut dito sa chassis niya. At dito naman sa bandang CVT mga bossing, tatanggalin ko lang yung upper part cover ng CVT niya para ma-access ko yung Allen wrench bolt dun sa suspension. At ito yun mga bossing, ngayon luwagan na lang natin to. Grabing higpit naman yan sir. At ito naman mga bossing, ang tatanggalin natin sa bandang taas niya is yung nut niya na 14mm ang size. Pagkatapos nun ay tanggalin na lang natin yung stock na suspension niya. At eto na nga mga bossing, kung makikita nyo, pinagtabi ko na yung RCB A3 series sa ating stock na shock. At tama nga tayo mga bossing kasi yung RCB shock ay mas mahaba sa stock shock natin. Yung RCB shock kasi na to is 305mm mga bossing, sabi ng napagbilan ko. At ito naman yung stock shock na nakakabit sa Mio natin is hindi ko sure kung anong size yan. Paki-comment down below naman mga bossing kung alam niyo yung stock size ng shock ng Mio Sporty natin. Medyo mataba nga lang yung coil spring ng RCB shock. Sana hindi sumayan dyan sa 90-80 natin na gulong. Kaya tara, kabit na natin. Let's go!
At ayan mga bossing, naikabit na natin yung bago na second hand natin na rear shock. Kung makikita nyo is napakasimple lang yan tignan. Para sa akin is goods na rin to. At syempre naikpitan na nga pala natin yung nut dito sa taas. At the same time is naikpitan na rin natin yung Allen bolt dito sa baba. Ayan kung makikita nyo. At i-check naman natin yung clearance sa pagitan ng gulong at saka ng rear shock natin. At ayan mga bossing, kung nakikita nyo is hindi siya masikip at hindi rin siya ganun kaluwag. Saktong-sakto lang talaga siya para hindi mag-rub yung isa't isa. At ayan mga bossing, huwag na natin patagal ibalik na natin lahat ng binaklas natin. Unahin natin tong tangke. At ayan mga bossing, naikabit na nga pala natin grab bar pati yung tangke. At the same time, na-secure na rin natin yung mga tornilyo nila. At eto, ikabit na rin natin yung sa floater. Eto, final check na lang natin mga bossing. Tignan natin kung all goods at secured lahat. Etong shock is maganda naman yung pagkakalagay natin. Hindi naman siya gumagalaw. At isang mabilisan lang mga bossing, yung kaha na to is kakabit natin dito sa ating Mio na parang ganito. Eto na nga yung itsura ng rear shock na naikabit natin mga bossing. Napaka-pogi, grabe. At ngayon mga bossing, isipapakita ko nga sa inyo yung pinagkaiba ng stock shock natin dati dito sa ating RCB A3 series na shock. Kung makikita nyo mga bossing is napakalaki talaga ng pinagkaiba niya. At eto nga ako mga bossing is tinetesting ko siya habang nakaupo ko sa motor. Hindi ko na nararamdaman mga bossing yung panay talbog niya. Kaya masasabi kong successful yung pagkakabit natin ng shock. At ayan mga bossing, kung nakaabot ka sa part ng video na to is maraming salamat sa'yo. Sana na-enjoy mo yung video natin na yan. At marami pa nga pala tayong balak dito sa Mio natin. Kaya stay tuned lang kayo mga bossing. Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta, lalo na yung dati pa. Alam nyo na kung sino kayo. This is Street Zen, live life, be happy and stay safe. Peace.